Good morning. So, sa previous video natin, nagpalit tayo ng gulong sa driver side kasi na-flatan tayo. Nakita ko lang. Ayan, spare tire yung currently nakakabit. So, ang plan today ay pa-vulcanize yung gulong na na-flat. So, ito yung gulong. Ayun yung tama. Yan. Papa-vulcanize natin to and once okay na, ito na yung ikakabit natin dito sa likod. Dito na siya pepesto. Tapos itong nasa likod ay ililipat natin sa harap para yung walang vulcanized na gulong yung nakalagay sa harap, which is directly connected sa steering wheel. Tuturo ko rin sa inyo kung paano malaman kung pwede pa ipa-vulcanize or dapat na bang palitan yung gulong na may problem. So, pa-vulcanize muna natin. And ito yung finish nung pagka-vulcanize, nung pagka-patch. So, meron nilagay na rubber dyan, tapos saka pinatch sa loob. So, basa lang siya kasi trinay ko ulit i-test kung bubula ba siya. So far hindi naman. Okay din yung sa pito, binasa ko din, chinek ko. Kasi tinanggal yung nasa loob niya. Okay naman. Nagkaroon lang ng konting tama yung mugs natin na yan. Kita nyo, ito. Yan, linya na yan. Simula dito hanggang dito, so medyo mahaba siya. Pero kita lang naman siya pag inangguluhan na ganyan. Pag sa taas mo tinignan, okay naman. Sa likod, may mga tama na naman talaga yan. Nung nilinis ko kahapon, nakita ko na yan. So normal naman yan. Ganun talaga, tinatamaan ng mga bato-bato. So okay lang yan. Tapos pinasubukan natin ipa-wheel balance ulit since may nilagay na patch. So iniisip ko baka mawala lang sa balance. Pero nung binalance okay naman, 0-0 pa rin. Kasi nilagyan ng marking dito. So yung marking ni kuya na nilagay, tinapat pa rin niya sa pito. So okay naman. Hindi na nagbago ng nakakabit na tingga. Saan ba yung tingga nito? Ito, yung tingga. So yung stock pa rin kung ano yung tingga na nakalagay nung pagka-release ng unit natin, yung pa din yung nandyan. Ngayon, bago natin ito ilagay sa likod, pag-usapan lang natin kung paano malaman kung yung gulong nyo once na flat ay kaya pa bang ipa-vulcanize or kailangan na palitan. So, sa gulong kasi merong tinatawag na repairable area. Yung repairable area na yun ay itong part na to, yung gitna ng thread. Actually, merong graph nito online. Papakita ko na lang dito yung picture. Pag dyan tumama yung butas, so butas lang yung pinag-uusapan natin. Kapag hiwa or punit, palit na yon. Pero kung dito tumama yung butas, pwede pa yan i-repair. Kasi ito nga yung repairable area, itong thread area na to, itong gitna na to. Pero pag yung butas ay nangyari sa dulo ng thread nitong part, or yung tawag na shoulder, up to sidewall, ito naman yung sidewall, kailangan na palitan yung gulong. Regardless kung butas or hiwa or mga crack-crack, mas maganda palitan na yung gulong. Ang reason naman nun kasi itong sidewall tsaka shoulder yung sumasalo nung bigat ng sasakyan. Kung makikita nyo, ito nakakabit na gulong ngayon. Makita nyo yung sidewall sa baba na part ng gulong. Naka-flex yan kasi nandyan yung pressure ng bigat ng sasakyan. So kapag binulcanize yan at pinatch yan, yung patch most likely bibitaw lang din. Kasi gumagalaw yung goma dito kada umiikot yung sasakyan. So pag itong part na to, nandito na siya, babalik siya sa pagkabuka. Tapos pagbalik ulit sa ilalim,
ka-curve ulit siya ng ganyan, most likely, bibitaw lang yung patch na gagawin. Tapos, kapag nandyan yung butas, lalo na kung tumatakbo kayo in high speed, pwedeng doon magsimula yung pagputok ng gulong. Since may lamat na doon, pwedeng doon magsimula yung pressure tapos mapunit yung goma. So, kumbaga, may tama na yung structural integrity ng gulong. Kaya kapag shoulder and sidewall, nagka-problem ang gulong, dapat palitan na. Kapag tread area, pwede pa yan i-fix tulad nito. Pero kung yung gulong nyo ay manipis na, ito makapal pa eh. So, pwede pa ipa-vulcanize. Pero kung manipis na, ito yung marking yan. Itong goma na to. Kapag itong part na to ay luminya sa tread nyo, palitin na yung gulong pag ganun. Kapag ganun nakanipis, mas recommended na palitan nyo na rin kahit butas yung nangyari. Since manipis na rin, and based on experience, kapag manipis na yung thread, mas prone na siya ma-flat, unlike sa mga kapal yung thread. Tapos kapag magpapa-vulcanize kayo, so merong tinatawag na patch, which is yung ginawa natin. Meron din tinatawag na pasak or injection. Papakita ko na lang yung itsura niyan nung ginagamit. Yung ganun naman, personal preference ko lang, mas recommended ko yun pag sa motor. Pero pag sa sasakyan, ginagawa, mas gusto ko yung patch. Tapos, yung iba, may nababasa ako na parang nire-recommend yung tire sealant. Pero yung tire sealant kasi, sa motor, hindi ko rin siya ginagamit kasi nagbabara yung pito. Pag sa sasakyan naman, di ko siya nire-recommend dahil mawawala yung wheel balance ng gulong nyo. Kabit na natin. So, ito, kakabit natin doon sa likod. Tapos yung likod, lagay natin dito sa harap. Para balik na natin to sa compartment. 100 pesos pala yung paggawa ko dito sa pagpatch nitong butas. Tapos pinasalang ko rin sa wheel balancing itong gulong. 50 pesos yon pero hindi na ako siningil ni kuya dahil 0-0 naman siya. So hindi na ginalaw yung mga tingga na nakakabit. Pero binayaran ko pa rin. Kung may magtatanong pala bakit hindi ko na lang pinagpalit ng goma. Kumbaga itong goma na to nung spare tire ay ilagay dito. Tapos itong napavulcanize ay ilagay dito sa spare tire natin. Ang iniisip ko kasi kapag na-flat, for example, ito na yung gamit natin. Tapos ang nakalagay dito ay yung hindi pa napapa-vulcanize. Tapos na-flat. Tapos magpapalit tayo ng spare tire. Tapos ang nakalagay dito is yung napavulcanize na natin dati. Hindi natin alam kung katagalan ba ibibitaw yung patch. So, in case lang na bumitaw yung patch tapos kailanganin natin ng spare tire, doon lang natin malalaman na flat yung gulong. So, mangyayari, imbes na may spare tire tayo na maayos, yung spare tire natin, wala ding silbi kasi flat. So, yun yung iniisip ko lang naman. Pero, pwede yung gawin yung ganon, yung pagpalitin, yung goma. Pero kapag pinagpalit nyo ng goma, make sure na ipa-balance nyo parehas. Tsaka ilalagay naman natin sa likod, ito na pa-vulcanize na nagulong. Kaya yung nakalagay dito sa harap, yung mapupunta na goma sa harap is yung hindi pa napapa-vulcanize. So tingin ko okay lang naman. Tingnan natin kung gaano natin kabilis mapapalitan yung gulong sa likod. Sa previous video natin, nung nagpalit tayo ng spare tire, tinuro na natin doon kung paano magpalit ng gulong sa Suzuki Espresso. So ngayon hindi na natin i-detail. Ang gagawin natin ngayon, titignan natin kung gaano natin kabilis mapapalitan yung gulong sa likod. Pero hindi naman tayo magmamadali. Yung normal lang. Kailangan natin maging maingat, syempre. Tapos, naka-reverse na rin ito. Pero nakapatay yung engine, naka-reverse and naka-handbrake. So, simulan na natin. Time check tayo. Time check. 3, almost 3:20. Lagay natin yung relay dito. Okay na. Almost 3:30. So, mga 3:29. Napalitan na natin tsaka naigpitahan yung gulong natin sa likod. Dito naman tayo, gulong sa harap. Time check. Siguro 3:31. Okay na, time check 3:43, so almost 15 minutes.
Nagpit lang tayong gamit tapos test drive natin kung may kakaibang tunog or pakiramdam. In case lang magtanong ba na kung bakit hindi itong spare tire na yung gamitin natin, tapos yung stock mugs na lang yung ilagay dito. Hindi kasi abot tong lock dun sa pinakabutas niya sa baba kung yung stock mugs yung ilalagay nyo dito. So hindi siya possible option. Test drive, naka-open window tayo para rinig natin yung sa side natin since diyan tayo nagpalit ng gulong. Actually, kanina pa ako paikot-ikot. Nakalimutan ko mag-video pero so far wala naman tayo naririnig. Parang pinakamataas na speed na nakuha ko pa lang ay 30. Nasa loob lang naman tayo ng subdivision. Ayan, nakauwi na ulit tayo from test drive. So, ito yung pinavulcanize ulit natin. Ayan. Medyo nagpantay na siya sa mismong thread. So, normally ganyan naman talaga may litaw. Pero, hindi ko siya tinatabas. Yung iba kasi tinatabas, pinapantay sa thread. Pero ako, hinahayaan ko lang. Kasi papantay naman yan katagalan kapag napudpod na yung goma. And so far, wala naman siyang bubbles or sign na sumisingaw sa part na yun. Lastly pala, kapag magpapalit kayo ng gulong tapos nasa biyahe kayo, ingatan nyo na huwag gumawak sa mga bakal-bakal tulad nito, yung mga brakes, kasi mainit yan. So, yun lang. Drive safe at peace.